Sa pagpatuloy ng ating talakayan, makakapanayam ho natin via Zoom ang House Prosecution Panel Advisor at spokesperson, dating Congressman Robert Ace Barbers. Kong Barbers, Gani at Attorney Maris po, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, Gani, at magandang gabi rin, Attorney Maris, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Attorney, ikaw na. Congressman, yeah. My first question sa inyo, bakit nag-start ang prosecution sa Article 4? Ano ang purpose nyo at anong gusto nyo agad na tukuyin? Okay, kung ikukumpara natin yung 4 na artikulo o 4 articles of impeachment, itong Article 4, yung grave threats, ang pinakamabilis na gugulan ng oras o panahon ng impeachment court sa aming paniwala. Why? Because we have few witnesses. Ang kailangan lamang namin dito ay ipakita yung authentication ng itong video na ino-offer natin as evidence sa impeachment court. I-certify ito ng isang masasabi nating expert. At doon sa puntong yun, sa aming paniwala, yung video yan will now tell a lot of stories, no? Tungkol dito sa kasong isinampa laban sa ating pangalawang Pangulo. Ito nga yung grave threats, no? As a result ito nung video na kanyang inilabas noong November of 2024, wherein allegedly, she cited, she issued or uttered statements na nakakapanindig balahibo, ika nga, no? Nakakatakot dahil isipin mo, ipapapatay ang ating Pangulo, ang ating First Lady, ang ating Speaker of the House. No? Napakabigat na statements yung binitawan na yan. Bukod doon, no, meron ding isang video na kung saan ay pinakita rin natin kanina na nagsabi rin siya na ini-imagine niya na pinuputulan niya ng ulo. So there seems to be a pattern of what we call violence, no? Dito sa ano na to. Sa aming paniwala, yung mga videos na yan, nandyan at sila ang gumawa, mas madaling siguro talakayin yan dito sa korte. Kaya yan ang aming inuna. Kong, itong ilang mga iniharap po ng mga ebidensya rito, parang ito ay natalakay na rin sa pagdinig ninyo dati sa Kongreso, sa Quadcom, kung di ako nagkakamali. Anong kaibahan na ito ay presenta sa lower house, sa committee ng mga komite sa mababang kapulungan at ngayon dito sa impeachment? Kasi parang pareho lang naman yung video na ating mapapanood. What's the difference dito sa pagpipresenta as evidence na dito sa impeachment trial? Well, kung tutusin, Gani, no, yung Committee on Justice hearing ay isang clarificatory hearing lang. No? Hindi ka pwede magtanong. Hindi kagaya ngayon na during sa paglilitis o dito sa trial ay pwedeng suriin, pwedeng tanungin ng direct examination and cross-examination mula naman sa panig ng depensa ang isang witness. Doon sa Committee on Justice hearing, ito lang parang affirmation, no? Kasi ang hinahanap lamang po ng Committee on Justice during that time kung meron bang probable cause na ito ay pwedeng gawing articles of impeachment. And in that particular hearing, nakita naman po, no? May mga affirmation coming from the NBI na ito ay hindi manipulated, hindi to spliced, at ito ay isang authentic video na sila mismo ang gumawa. Congressman, aside from these video recordings, videotapes tungkol dito sa assassination plot, grave threats, and inciting to sedition, kung saan yung NBI agent ay pinresenta nyo kanina, bukod po sa kanya, sino pa po ba meron pa po ba kayong ipepresenta na evidence insofar as Article 4 is concerned? Yes, no, isa pang witness, no, ang haharap kung hindi ko nagkakamali bukas, no, I don't know if the defense will schedule, kasi nga diba one witness rule per day. So tama yung ano mo kanina, Attorney Maris, kung ito ba ay ang cross-examination kasama ba sa isang araw after a direct. So
bukas, no, ang maring schedule, although nakasampina na ito, isang direktor ng NBI. So siya ang magpapatunay na merong mga rason kung bakit nag-order siya na bigyan o i-document yung mga statements na yon mula sa ating pangalawang pangulo, no, dito sa kanyang agent, yung agent Kalilung. Congressman, ibig niyo po bang sabihin itong director na ito na ipepresent tomorrow, siya yung nag-initiate ng complaint sa NBI para mag-investigate ang NBI patungkol dito? Well, siya ang nagbigay ng instructions dun sa mga tauhan niya dito sa Anti-Cybercrime Unit ng National Bureau of Investigation to document all this kasi gaya nga ng sinasabi natin, itong grave threats at saka inciting to sedition are serious crimes, no, under our revised penal code, and dapat lalo na kung itong grave threats ay inisyu mo laban sa nakaupong presidente, no, at ang ano nito, ang pinakamabigat nito, ang nag-issue nito ay isang pangalawang pangulo na kung saan siya makikinabang kung sakaling mangyari man yung kanyang pagbabanta o yung kanyang grave threats, no? So this director will definitely certify that there was a clear perhaps a reason kung bakit nagkaroon sila ng ganyang pagdodocument dyan sa mga videos na yan. Okay. Final question, Kong, as advisor at saka as advisor and at the same time spokesman ng ating ng prosecutor, ano ang nakikita nyo sa takbo ng 2 araw na unang paglilitis? May pumupuntos ba? May puntos ba rito ang prosecution? Kong? Well, yung unang araw, no, ito ay mga procedural matters naman, no? At in fact, maraming ang naghahaka-haka na may puntos daw ang depensa, may puntos daw ang prosecution, pero sa amin, no, ito talagang natural lamang na magkaroon ng procedural resolution o resolution on procedural matters para maging maayos, orderly ang ating paglilitis o yung trial. Sa second day naman, dito today nag-umpisa yung ebidensya. So ito yung sinasabi nating may resibo, no? Okay. Kaya dapat pakinggan at makita ng taong bayan kung ano ba yung ebidensyang inilalatag ng prosekusyon para mapagtibay yung kanilang allegations dito na nakasaad sa kanilang Article 4, which is the grave threats. So ngayong araw na to, nakita naman natin, no, na maraming attempt ang depensa na pigilan ang paglalabas ng ebidensya. Pero nakita naman natin na ito ay hindi pinanigan ng ating presiding officer at inoverrule lahat po ng mga objections na yan. Okay. So kita natin ngayon na talagang nakita ng taong bayan kung ano yung ebidensyang inilatag natin sa pagkakataong ito. Kung expecting mahaba-habang bakbakan pa ho ito. Mahaba-habang pagtatalo pa o talakayan at balitaktakan sa impeachment trial. Marami pong salamat, Congressman Robert Barbers.